edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirat Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Kevin, ang inyong guro sa ikalawang episode ng ikalawang markahan sa ating aralin sa edukasyon, sa pagpapakatao, baitang ikasampu. Ang pag-uusapan natin ngayon, ikalawang episode, ay ang makataong kilos na tinutukoy nito kung paano maging tao sa pamamagitan ng paggalaw at pagkilos. Pero, bago ang lahat, nais ko munang balikan ang ating unang episode ng makataong kilos para hindi tayo malito na bakit parang naulit itong diskusyong ito. Dahil ang makataong kilos na ating pinag-aaralan ay hinati sa 4 na talata na nakikita sa MELC o Most Essential Learning Competencies para mas mahimay natin ang mga detalye, mas maunawaan ang bawat kahulugan at mas mabigyang halaga ang bawat aral na napupulot dito. Sa unang episode ay naibahagi ang dalawang MELC na dito ay kailangan na naipaliliwanag na may pagkukusa sa makataong kilos kung nagmumula ito sa kalooban na malayang isinasagawa sa pamamatnubay ng isip o kaalaman. At dito naman ay natutukoy ang mga kilos na dapat panagutan na naisalarawan noon sa diskusyon. Una ay ang pagkukusa, ibig sabihin walang pag-aalinlangan o sapilitan. Sunod ay ang makataong kilos o ang pagpapakita ng ugaling sumasang-ayon sa sibilisasyong pantao. Ito naman ay ang nagmula sa kalooban o ang pagiging totoo sa bawat galaw. Itong ikaapat ay ang malayang isinasagawa ang nais o ang napagdesisyonan na gawin. Ibig sabihin, walang pumipigil o kumokontrol sa iyo. Katulad ng mga ibon na nasa wakas ay malaya na sa kanilang mga kulungan. At dito sa panghuli ay ang pamamatnubay ng isip o kaalaman dahil ang madignidad na gawaing tao ay nagmumula lagi sa napag-isipang mabuti na gawin na hindi lamang puro bugso ng damdamin at ang gawain na napatnubayan ng isip o kaalaman ay ang nagdidikta kung gaano ka kagaling na tao. Ibig sabihin, nahasa, nahulma o may madaming naaral upang makapagpatnubay ito ng sapat. Yan ang sinasabi ng unang MELC natin dito sa ang makataong kilos. Yan ang sinasabi ng unang MELC natin dito sa ang makataong kilos. Dito din sa unang episode, napag-aralan natin ang pagpapalalim na may nilalaman na makataong kilos na may dalawang uri ng kilos. Una ay ang kilos ng tao at ikalawa ay ang makataong kilos. Ang panghuli naman ay ang 3 kilos na mananagot na tao. Sa makataong kilos, may dalawang uri ito. Una ay ang kilos ng tao o act of man. Ikalawa ay ang makataong kilos o human act. Ang kilos ng tao o act of man ay ang natural na kilos ng tao o ang biological function o ang mga galaw na hindi na kailangan gamitan ng isip at kilos loob. Ibig sabihin, ito ay ang mga gawain ng iyong katawan na hindi mo na nakokontrol, katulad ng pagbahing, paghikab, makaramdam ng gutom o galit, o makaramdam ng tuwa at saya. Sa makatuwid, hindi ito masama, pero hindi din ito mabuti. Nagkakaroon na lamang ito ng kamalian o kabutihan kung may nadadawit ng ibang tao sa mga sinasabing natural na kilos ng tao. Halimbawa na lamang ay nakakaramdam ka ng pagnanasa sa kapwa-tao. Oo, ito ay natural, pero kapag gumawa ka na ng mga hakbang para maipakita mo ang mga pagnanasa mo, ay dito na nagkakaroon ng pagkukusa na gawin iyon. Dito pumapasok ang makataong kilos. Kaya, dito naman sa makataong kilos, ito na ang gawain ng tao na ginagamitan ng pag-iisip at kaalaman. Ikalawa, ang gawain ng tao na ginagamitan ng kalayaan at pagkukusa. At panghuli, ay isinasaalang-alang ang mabuting at tama, iniiwasan ng mali at masama. O kung sa Ingles, naglalaman ito ng 4 na isinasaalang-alang. Una, intentional, may pakay o motibo. Kalawa, conscious act, alam ang pinaggagawa o sinasadya.
Ikatlo, with judgment. May paghuhusga o basihan ng paggawa. At ikaapat, with conscience. May gabay o patnubay ang gawain bilang mabuti o masama. Mga gawain na dumadaan sa isipan, katwiran at kalooban bago kumilos o gumawa ng aksyon. Sa makatuwid, ito ay hindi lamang isang obligasyong dikta ng batas tao o batas ng Diyos, kundi isa itong pagkukusa bilang isang tao na alam ang mabuti, ginagawa ang mabuti, at iniiwasan ang masama at mali. Kaya, ikaw ay mananagot sa iyong gawa dahil alam mo at pinili mo itong gawin. Ngayon, bilang isang mananagot na tao, may tatlong uri ito ng kilos ayon sa kapananagutan ng tao. Una ay ang kusang loob, na may kaalaman at may pagsasang-ayon sa gagawin, at may pagkukusa at may malayang pagsasagawa ng gagawin. Dahil ito ay may pagkukusa at kalayaan na gumawa, kailangan gampanan ang responsibilidad, kundi mananagot kung may pagkukulang kung mayroon man. Dito sa ikalawa ay ang di kusang loob, na may kaalaman sa nangyayari o gawain pero walang pagsasang-ayon dahil ayaw o salungat ang ipinapagawa sa kanya. Kaya wala itong pagkukusa at walang malayang pagsasagawa dahil sa pilitan. Dahil wala itong pagkukusa o napipilitan lamang sa responsibilidad na ibinigay, ay wala itong kapananagutan o mapapatawan pa rin ng hatol pero mas mababa kaysa sa mga mananagot na may pagkukusa. Ang panghuli at ikatlong uri ng kilos ayon sa kapananagutan ng tao, ito ay ang walang kusang loob dahil walang kaalaman sa gawain, wala din itong pagsasang-ayon o pagkukusa sa ibinibigay na gawain. Kumbaga, basta ginagawa na lamang ang naiutos na responsibilidad. At syempre, may malaya itong pagsasagawa sa ginagawang responsibilidad dahil hindi siya pinilit, pero hindi din ito nagkusa. Kaya may responsibilidad siyang gawin ang ibinibigay, pero wala itong kapananagutan dahil wala itong kaalam-alam sa isinasagawa. Kung maliwanag na ang unang dalawang milk ng makataong kilos, sunod na nating talakayin ang ikalawang linggo ng makataong kilos at ang dalawang huling milk nito. Una ay napatutunayan na gamit ang katwiran, sinasadya o deliberate at niloob ng tao ang makataong kilos. Kaya panagutan niya ang kawastuan o kamalian nito. Nasaglitang na ipalpaliwanag kaya tandaan ang mga nakulayan. Nakapagsusuri ng sariling kilos na dapat panagutan at nakakagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos na masasagutan na sa pagsasanay bilang aplikasyon. Dito ay dapat napapatunayan na ginagamit ang katwiran base sa kaalaman, kalayaang gumalaw at pagkukusa na pumili ng gawain para ang resulta ng mga ito ay may kapanagutan o kapanagutan ng tao sa pagsasagawa nito. Madaming uri ng pangangatwiran kung tutuusin. Madami ding tao ang basta may mairason o masabing katwiran ay okay na. Pero alalahanin natin na may tama at matalinong pangangatwiran. Isang halimbawa ay ang practical reasoning na may dalawang uri. Una ay inductive o ang pagsabi ng ebidensyang nakalap ay totoo o hindi totoo para sa lahat base sa pagkakaparehas ng mga nakalap na ebidensya. Halimbawa, ako ay may tamang pag-iisip. Ikaw ay may tamang pag-iisip. Siya din ay may tamang pag-iisip. Kaya lahat ng tao ay may tamang pag-iisip. Pero hindi ito 100% guaranteed na tamang pagrarason dahil hindi lahat ay tama o lahat ay mali. Katulad na lamang na bakit ang dami naman pala nating kakilala na hindi man lang marunong mag-isip ng tama. Dito naman, sa deductive reasoning, ay nagmumula sa nakitang kabuuang ebidensya sa sinasabing tama o hindi tama, pero hahanapan mo ito ng impormasyon na nagsasabing totoo o hindi totoo ang ebidensya na sinasabi. Halimbawa ay, sinasabi nila na lahat ng tao ay mortal. Si Jose ay tao, si Josefa ay tao. Kaya si Jose at si Josefa ay mga mortal. Dumako na tayo dito sa sinadya.
niloob ng tao, o ginusto ang gagawin na makataong kilos. Kaya ikaw ay may kapanagutan. Isang pagpapakita lamang kung ano ang sinadyang gawain. Ang pagsipa sa kapwa ay hindi pwedeng aksidente lamang o hindi sinasadya. Nakatulad dito sa larawan, na pwedeng oo, hindi mo sinadya na mahulog siya dahil pwedeng nagbibiroan kayo, pero ang sigurado dito ay sinadya mo siyang sipain. Sunod na halimbawa pa ay ang piniling sadyaing gawin ang mga napagdesisyonan. Tama na sana ito. Pero kung ang punot dulo ng pagdedesisyon ay maling nararamdaman, katulad dito sa larawan, ay nararamdamang galit. Madaming nabubulag sa galit at nagdidilim ang paningin. At saka na lang magsisisi kapag ito ay tapos na. Katulad dito sa isang asong galit. Sa sobrang galit sa ibon, ay tumalon ito sa bangin para kagatin ang ibon. Pero dahil sa galit, hindi na ginamit ang isip at tiyak ipinahamak ang sarili. May mananagot sa kawastuan o kamalian kung ito ay may kilos na may malayang pagpili gamit ang pag-uusga at pagsusuri ng konsensya. Kung ginamit nila ito sa pagdedesisyon at paggawa, sila ay may kapananugutan. Isang magandang halimbawa ay kapag nakaranas ang tao ng kalayaan. Dito nasusubok ang tunay na pagpapahalaga ng tao sa kapwa. Kung may respeto sa dignidad, kung magbibigay galang sa may edad, at kung may pagpapahalaga sa karapatan din ng iba. Katulad dito, na binigyan sila ng kalayaan sa isang buffet na eat all you can, at tignan nyo anong pang-aabuso ang ginawa. Dito sa susunod na halimbawa, ay masusubok kung ang ating isipan o kung paano tayo managot sa ating pinaggagawa bilang isang taong may pagkukusa na gumawa ng makataong kilos. Isang magandang pag-usapan ay ang kontrobersyal na pananaw ng Pilipino kung paano nagkakaroon ng rape. Paano nagkakaroon ng rape? O kung ano ang punot dulo ng rape. Unahin natin sa natural na aspeto ng tao o kilos ng tao. Sabi ko nga kanina, normal lang ang makaramdam ng pagnanasa sa kapwa. Siyempre, kung wala ito sa pagiging tao natin, matagal na tayong wala sa mundo. Pero hindi porket normal ito, ay kailangan na natin at dali-daling gawin itong pagnanasa. Dahil ang pakikahalubilo na sa kapwa-tao ay hindi na lamang bumabase sa nararamdaman. Dumadaan na ito sa isipan, kaalaman, katwiran at kalooban. Ibig sabihin, pinagdedesisyonan na ang mga bawat galaw upang hindi makasira sa karapatan o makaapak ng dignidad ng kapwa-tao. Katulad dito sa rape. Uso pa rin dito sa Pilipinas ang victim blaming. O ang may kasalanan ay ang nabiktima. Bakit? Dahil daw sa suot niyang kay ikli na hindi na lang sana nagdamit. Total, konti na lang ay halos kita na ang lahat. Na bakit daw siya kasi naglalakad mag-isa sa gabi, nakaidilim. Na bakit daw siya nakikipag-inuman, alam na ngang madaming lalaki din nakasama. Na bakit kasi nakikipag-inuman ay kababaeng tao. O maganda kasi masyado. Kaya ayan tuloy, yan ang napala. Bakit ang madre? Kahit anong balot ng damit, pati buhok natatakpan, ay nare-rape. Bakit ang isang sanggol na halos 2 taon pa lang ay walang awang ginagahasa? Nakikipag-inuman kasi yung bata? Maganda kasi masyado ang madre? Ano pang mga rason ang kailangan nating ibigay para ang may kasalanan ay ang mga biktima? Mga minamahal kong taga-subaybay, itigil na natin ang ganitong pag-iisip na oo at tama kayo na mapapatingin talaga tayo sa mga kababaihan dahil sa ganda nila o paraan ng pagsusuot nila na pwedeng maakit tayo at makaramdam ng matinding pagnanasa. Pero, kung ipapaubaya natin ang ating pagdedesisyon base sa nararamdamang pagnanasa, ay wala tayong pinagkaiba sa mga hayop na nag-iinit ang katawan at naghahanap ng pagpapalahian. Bakit? Kung galit ka ba ngayon sa isang tao, ay susunggaban mo na ba ito at bubugbugin? Kung oo, isa ka ng basag ulo o asal kalye na tao. Bakit? Kung gutom ka naman at nakita mong masarap ang niluto ng inyong kapitbahay, ay papasok ka na lang ba at makikikain?
Kung oo, isa ka ng makapal ang mukha, patay gutom at walang galang sa may bahay. Kung nakita mo ang isang babaeng maganda, maikli ang suot at naglalasing, ano ang iyong gagawin? Kung ang naisip mo ay oportunidad, ay nagpapatunay lang na wala kang respeto sa pagiging tao niya. Tinanggalan mo siya ng pantay na karapatan na gawin ang gusto niya. At sinira mo ang dignidad niya bilang isang taong katulad mo para lang mairaos ang iyong pagnanasa. Kaya nga sa liberal na mundo, may lakas ng loob ang mga babae na lumabas at walang alinlangan na ipakita ang pagkababae nila. Dahil alam nilang may pantay na respeto at pantay-pantay ang pagtingin ng dignidad bilang tao na nakukuha sa ibang tao. Dahil ang liberalism ay itinataguyod ang pagkapantay-pantay ng dignidad at kalayaan na kapareha sa lahat. Mapababae man o lalaki, ay tinatamasa ang pantay na pagtingin, kaya walang nababastos o pinagsasamantalahan kahit anong uri pa ang pananamit meron sila. Alalahanin, nasa taong manyakis ang paggagahasa. Sa makatuwid, ang panggagahasa ay walang ibang pinanggagalingan kundi sa taong nagpatalo sa libog at pagnanasa. Isa siyang mababang uri ng tao. Dumako na tayo sa pagbubuod ng aralin. Ano ang dalawang uri ng kilos? Ito ay ang kilos ng tao at makataong kilos. Ano ang mga tatlong uri ng kilos ayon sa kapanagutan? Kusang loob, di kusang loob, at walang kusang loob. Ano ang gamit ng katwiran? Paggamit at pagsasagawa ng tao ng may kaalaman, malaya at kusa. Kaya may kapanagutan. Ano ang sinadya at niloob ng tao ang makataong kilos? Pinili mong gawin ang bagay ng walang pag-aalinlangan. May kapanagutan ka. Ano ang panagutan niya, ang kawastuan o kamalian nito? Kilos na may malayang pagpili gamit ang paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. May kapanagutan. Ngayon, tayo na't subukin ang ating isipan. Suriin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at isulat ang mali kung ang pahayag ay mali. Paghikab ng malakas na hindi tinatakpan ang bibig at ikaw pa ang galit nang ikaw ay sitahin dahil sa ingay. Time's up. Sagot ay mali. Normal lang ang humikab, pero hindi naman siguro kailangan malakas at maingay ang paghikab, di ba? Dahil kung oo, ito ay ang pagsang-ayon sa nararamdaman lamang. Pangingikil ng pera sa iyong mga kaklase ng pera dahil nakikita mo ang tatay mong pulis na nangingikil din. Time's up. Sagot ay mali. Bago tumulat sa gawain ng iba, ay maging mapanuri kung tama ba ang nakikitang ginagawa. Pagsumite ng sarili sa kinauukulan kapag napansin na may dinaramdam na sintomas ng COVID-19. Time's up. Sagot ay tama. Nakikitang binubugbog ang iyong kaibigan sa gilid ng paaralan. Wala kang ginawa tungkol dito at pinagsabahala na lang sa Diyos. Time's up. Sagot ay mali. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong kaibigan, ay maghanap ng pwedeng makatulong sa kanya. Sinabi ng iyong kasintahang lalaki na, kung mahal mo ko ay makikipagtalik ka sa akin. Pero sinampal mo ito dahil hindi niya nirerespeto ang iyong karapatang malayang pumili ng kung ano ang gusto. Time's up. Sagot ay tama. Karapat-dapat kang maghahasa. Kung manamit ka, kita kaluluwa. At saka inakit mo lang ako eh. Ika ng lalaking nanggahasa sa babaeng nagsusumbong sa mga pulis. Time's up. Sagot ay mali. Ang kamalian ay nasa utak ng manyakis. Napansin mong mali ang tinuturo ng inyong guro,
Kaya ikaw ay nagsaliksik at kinuha ang mga sangguniang ng nasaliksik at inabot ng pribado sa guro upang maitama ang nasabing mali. Time's up. Sagot ay tama. Nakita mong walang awang pinagbabaril ng isang pulis ang mag-iina sa isang news. Ganyan na talaga ang lahat ng mga pulis ngayon. Sila na ang batas, ika mo. Time's up. Sagot ay mali. Isipin ng mabuti kung tama ang iniisip bago magsalita. Ito ay maling paraan ng pangangatwiran. Nakita mo ang batang palaboy na humihingi ng pera para pangkain. Binigyan mo ito pero dali-dali siyang bumili ng rugby upang singhutin. Tama ba ang iyong ginawa? Time's up. Sagot ay tama. Tama ang iyong ginawa. Hindi mo lang kontrolado kung saan ipupunta ng isang bata ang kabutihan na iyong ipinakita. Pagtanggi sa alok ng iyong barkada na mamasyal ng hating gabi para daw may thrill at may mga alak silang dala. Time's up. Sagot ay tama. Laging tandaan, ikaw ay mananagot sa iyong gawa dahil alam mo at pinili mo itong gawin. Naway madami kayong natutunan upang kayo'y maging mahusay na tao sa lipunan. Hanggang sa muli, sunod na diskusyon. Paalam.